Grabe, halos ₱1 trilyon ang inilaan ng Switzerland para sa Pilipinas sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero ito nga ba ay isang tunay na puhunan o may kinalaman ito sa matagal ng usapin tungkol sa tinatawag na Marcos Gold? Alamin natin ang mga detalye. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Ayon sa mga natuklasan ng Sandigan Bayan 5th Division, ang pamilyang Marcos ang pangunahing benepisyaryo ng ilang Swiss foundations na itinayo ng dating Pangulong Ferdinand Marcos at ng kanyang may bahay na si Imelda Marcos. Natuklasan na si Ginang Marcos, na ngayon ay kinatawan ng Ilocos Norte 2nd District, ang lumikha ng 7 pribadong pundasyon sa Switzerland. Isang beses pa nga niyang nabanggit, "Huwag ninyo akong patayin dahil ako lang ang nakakaalam kung nasaan ang ginto." Dahil dito, may lumulutang na tanong, nag-withdraw nga ba si Pangulong Bongbong Marcos ng ginto mula sa Swiss Bank o ito ay isang lehitimong investment? Isa ang Switzerland sa pinakamaingat na bansa pagdating sa kanilang ekonomiya at pamumuhunan. Ngunit kamakailan, bigla itong naglaan ng halos 3.74 bilyon pesos para sa Pilipinas. Ang tanong, ito ba ay tunay na puhunan sa ating ekonomiya o isa lamang paraan para unti-unting mailabas ang sinasabing Marcos Gold mula sa Swiss banks? Matagal nang pinag-uusapan ang tungkol sa kayamanan ng pamilya Marcos na sinasabing nakadeposito sa Switzerland mula pa noong martial law. May mga ulat na nagsasabing napakalaki ng yamang ito at naging bahagi ng ill-gotten wealth ng pamilya. Pero ayon sa pamilyang Marcos, ang mga ginto ay personal ng pag-aari ng yumaong Ferdinand Marcos bago pa siya naging Pangulo. Hanggang ngayon, nananatili itong isang palaisipan dahil walang sapat na ebidensya upang patunayan ang alinman sa dalawang panig. Ngunit ano nga ba ang naging dahilan kung bakit naging mas malapit ang Switzerland sa Pilipinas sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon? Isang simpleng ugnayang pang-ekonomiya lang ba ito o isa itong tahimik na paraan para maibalik ang mga sinasabing deposito ng yaman ng pamilya Marcos? Maraming Pilipino ang patuloy na nagtatanong na bakit bigla ang nag-invest ang Switzerland sa Pilipinas ng napakalaking halaga? Ang bansang ito ay kilala sa pagiging konserbatibo pagdating sa pamumuhunan, lalo na sa mga third world countries tulad ng Pilipinas. Ngunit bago pa man matapos ang 2025, nag-commit na ito sa malalaking proyekto sa ating bansa, particular sa renewable energy at digital infrastructure. Isa itong bihirang hakbang mula sa isang bansang kilala sa pagiging maingat sa kanilang pandaigdigang galaw. Kung tunay ngang isang investment ang halagang inilaan ng Switzerland, ito ay maaaring magdala ng malaking pagbabago sa ating ekonomiya. Pero hindi maiiwasan ang pagdududa, ito ba ay simpleng negosyo o may mas malalim pang dahilan sa likod nito? Paano nga ba nagawa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ganitong hakbang sa larangan ng diplomasya at ekonomiya? Ang kanyang tagumpay ay maaaring nag-ugat sa matibay na koneksyon ng kanyang pamilya sa mga dayuhang institusyon. Sa pamamagitan ng iba't ibang summit, negosasyon at pagpapakilala ng Green Lane System, naging mas kaakit-akit ang Pilipinas sa mga dayuhang mamumuhunan. Ngunit sa kabila nito, hindi nawawala ang usapin tungkol sa Marcos Gold. May mga haka-hakang ang Switzerland na matagal nang sinasabing taguan ng kayamanan ng pamilya Marcos ay maaaring gumagamit ng investment bilang isang paraan ng tahimik na pagbawi o pag-withdraw ng mga deposito. Kaya tunay nga bang isang lehitimong puhunan ito o may mas malalim pang dahilan sa likod ng transaksyon? Kung susuriin ang mga datos, makikita na isa ang Switzerland sa mga pangunahing kasali sa sektor ng renewable energy sa Pilipinas. Ang kanilang kontribusyon ay bahagi ng halos 4.54 trillion pesos, pondong nakatala sa ilalim ng Green Lane treatment na itinatag ng Administrasyong Marcos. Isa itong malaking hakbang para sa ekonomiya, ngunit ang timing ng kanilang pagpasok sa merkado ng Pilipinas ay nag-iiwan ng maraming katanungan. May posibilidad nga ba na may connection ito sa sinasabing kayamanan ng pamilya Marcos? O isa lamang itong pangkaraniwang kasunduan sa negosyo? Hindi natin maikakaila na ang ugnayan ng Pilipinas at Switzerland sa larangan ng ekonomiya ay patuloy na lumalakas. Sa isang banda,
maaari itong magbukas ng mas maraming oportunidad para sa pag-unlad ng bansa. Pero sa kabilang banda, mahalagang tiyakin na anuman ang pumasok na pondo, maging ito man ay tunay na investment o isang maingat na pagbawi ng nakatagong kayamanan, ay mapapakinabangan ng lahat ng Pilipino. Ano nga ba ang naging susi sa tagumpay ni Pangulong Bongbong Marcos sa pakikipag-ugnayan sa Switzerland? Sa kabila ng kontrobersyal na kasaysayan ng kanilang pamilya, nagawa niyang makuha ang tiwala ng mga Swiss investors. Ang kanyang malinaw na pagpapakilala sa economic roadmap ng Pilipinas, lalo na sa sektor ng renewable energy at digital infrastructure, ang naging dahilan upang mahikayat ang Switzerland na mamuhunan ng malaki sa bansa. Ngunit higit pa sa kanyang apelyido, ang kanyang kakayahang maglatag ng konkretong plano para sa pag-unlad ng ekonomiya ang isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit naging matagumpay ang kanyang diplomasya. At syempre, hindi maaaring kalimutan ang pananampalataya, ang biyaya at gabay ng Panginoong Diyos na nagsilbing inspirasyon sa kanyang mga hakbang. Isa rin sa mga pangunahing hakbang ni Pangulong Marcos ay ang pagpapatupad ng Executive Order No. 18 na nagpapadali sa proseso ng pagkuha ng permit para sa mga strategic investments. Dahil dito, mas mabilis at mas epesyente ang pagpasok ng malalaking negosyo sa bansa na maaaring magdulot ng mas maraming trabaho at oportunidad para sa mga Pilipino. Isang bagay ang tiyak, hawak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang makapangyarihang alas na nagbubukas ng maraming oportunidad para sa Pilipinas. Ngunit kasabay nito, may mga kwentong maaaring hindi pa ganap na nailalahad. Ano nga ba ang tunay na intensyon ng Switzerland sa kanilang pakikilahok sa ating ekonomiya? Sila ba ay nananatili lamang sa linya ng negosyo o ito ay bahagi ng isang mas malawak na kwento na may ugat sa kasaysayan ng kayamanan ng pamilya Marcos? Sa harap ng mga tanong na ito, patuloy nating aabangan kung paano maglalaro ang susunod na kabanata sa relasyong ito. Ang Pilipinas ay patuloy na papasok sa isang bagong yugto ng kasaysayan, punong-puno ng oportunidad, tanong at misteryo. Sa Mateo 6:21, ipinapaalala sa atin, sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Ang talatang ito ay may malalim na kahulugan. Ang tunay na yaman ay hindi lamang nasusukat sa mga material na bagay, kundi sa kung saan natin inilalagay ang ating puso at pananampalataya. Sa usaping investments at yaman, mahalagang itanong natin kung nasaan ba talaga ang ating tunay na kayamanan. Ang mga proyektong ito ay nagdadala ng pag-asa para sa ating bayan, ngunit higit sa lahat, dapat nating tandaan na ang pinakamahalagang kayamanan ay ang ating relasyon sa Diyos. Kung ang yaman na ito ay talagang makakatulong sa ikabubuti ng sambayanang Pilipino, naway ito ay magamit sa tamang paraan at hindi para lamang sa pansariling kapakinabangan kundi para sa mas malaking kabutihan. Dahil dito, hinihikayat tayong huwag hayaang ang material na kayamanan ang magdikta ng ating buhay, kundi ang ating pananampalataya sa Panginoon. Siya lamang ang dapat nating sundin sa ating mga desisyon at adhikain. Purihin natin ang Panginoon at manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw na umiibig sa buong sanlibutan, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito na pag-usapan ang mga mahahalagang bagay para sa aming bansa. Itinataas namin sa iyo ang aming mga pinuno, lalo na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., na naway gamitin ang kanilang talino at kapangyarihan para sa ikabubuti ng nakararami. Dalangin namin na ang mga yaman at investments na ito ay hindi maging sanhi ng kasakiman, kundi maging daan para sa kaunlaran ng aming bayan. Gabayan mo po ang bawat isa sa amin, lalo na ang mga nakikinig at nanonood, upang palaging magtiwala sa iyo bilang tunay naming kayamanan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ano sa tingin ninyo? Ito nga ba ay isang tunay na investment para sa ikauunlad ng Pilipinas o may mas malalim pang layunin sa likod nito? I-comment ninyo ang inyong opinion sa comment section down below at huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa aming mga bagong content. Maraming salamat.